DILG Secretary John Vic. Magandang morning. Si Katunying po ito, saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katunying, Ka Jerry. Nasa de facto martial law raw po tayo, sabi ni Congressman Leandro Leviste, kapag ka nagsalita ka laban sa gobyerno, patay ka. Hindi na. Araw-araw, libo-libong troll lang lumalabas laban kay Presidente. Hindi ba namin pinapansin, di ba? So, hindi de facto martial law. Pwede bang ganun? Tingin siya nagsasalita, tingin niya kasi na pinag-iinitan siya. So, para sa, it is in his own mind. Nasa isip lang niya yon. Nasa isip niya lang yun. Kasi kung titignan mo talaga, grabe ang banat kay Presidente, kay First Lady, sa amin. Walang tigil yan sa social media. Pero hindi na nabibisan, pinapansin, wala kami kinakasuhan. Di ba? Kasama sa ano yun eh, kasama sa demokrasya yan. Actually, pati nga kayo bigla na lumalabas sa newsfeed ko yung mga tingin ko ops laban po sa inyo, Secretary John Vic. Masyado kasi kayong pogi bawal yata pogi dito eh. Hindi naman. Minsan nga, kung ano-ano isinusuot sa mga picture, nakasuot sa'yo eh. May nakita pa ako, nakabikini. Pero pa ako, pole dancing. Ayun, tama. Hindi, mabuti at tinatawanan nyo lang yun, Secretary. Pero sa totoo lang, malulupit po ang mga ngayon, ang social media, ang nabanggit nyo kanina, ang trolls ngayon, Secretary John Vic. Are you not affected? It's only gonna get worse. Pasama ito habang palapit ng 2028. Kaya kung hindi mo kaya ngayon pa lang na hindi pa kumukulo. Pag kumukulo ka na, kung kumukulo na lahat yan, hindi mo kakayanin talaga. Kaya maligam-gam pa lang eh. Maligam-gam pa pala yan, ha? So kung pa yan, pagdating ng malapit, grabe yan. Talagang banatan yan. Oo. Na parang lalong tumindi po ito nung, ewan ko, may interview ba sa inyo na sinabi niyong open kayo sa pagtakbo sa higher position? Oo naman, hindi ko naman tinatanggi yun. Tinanong sa akin kung ako may plano. Sabi ko, it's in my mind, pero di pa ako nag-decision. Pero kinoconsider ko. Opo. Ano po ang bubuo o magbubuo ng inyong desisyon para po tumakbo sa pagka-presidente? Ay, maraming factor pa yan. Number one, kung tatanggapin ng mga tao ang aking mga idea para sa mga darating na panahon, kung ano kailangan gawin para sa bansa, o ko ba ang tamang tao, nasa tao yan eh, kung tanggap nila ako, hindi. Pero as far as I'm concerned, alam ko na ang kailangan gawin para sa bansa, alam ko dapat sinong kasama ko, alam ko kung sino dapat tanggalin. Na marami na ako napag-aralan habang sa DILG. Pero sa kaning kinabukasan, yung ngayon muna. Yung ngayon muna, opo. Pero alam nyo, sabi nga nila, kapag kayo ay associated sa Pangulo, ngayon po ang tanggapin natin ng totoo na ang rating ng Pangulo ay hindi naman maganda, hindi pa maganda. Kung ba kayo doon, yung pong observation that the endorsement of the President, yes, may be important, but it is a kiss of death to some. I don't think so. Una, ang tingin ko in the next few months, gaganda rating ng Presidente. Habang nagkukulong tayo, habang yung flood control yan, nasa likod na natin, nakita ng tao yung mga malalaking isda, nakahuli na lahat. Tingin ko mag-i-improve yan. Habang lalong gumaganda ang ekonomiya, habang nag-roll out yung bagong programa, nakikita nila nagaganda yan. Kasi kayo kung makita mo, self-rated poverty is down by 20%. Yung Class E, ang deflation sila by 1.7%. Bumaba ang cost of living nila. So we're on the right path. Kailangan na lang nila makita yung itong magpulong ngayon, yung usok ngayon dahil sa floodgate. Basta mawala yan. Uhupa yan. Gaganda numero ng Presidente. Nabanggit nyo yung ikukulong. Ito, mayroon ng, ano ba tawag sa ganito, kumbachero? Yung mga pictures na pinagsama-sama yung mga... Collage. Pinagsama-sama itong mga wanted o mga pinaghahanap. Sino ba ang sa tingin yung pinakamabilis o mauna diyan sa mga high-profile individual na pinaghahanap ng batas ngayon? Well, dapat si Ombudsman ang tanong nyo kasi personally hindi ko alam. Pero tingin ko yung mga Gary V. Boys ang mauuna dyan talaga eh. Gary V. Boys.
Yung di na natuto. Ganon ba? Ganon ba? Tama ba yung hula ko? Tama ba yung hula ko? Talaga, nako, may mga nenervous. Ulit-muli. May mga nenervousin dyan. Pero dito kay Atong Ang, tataasan daw ninyo ang reward? Malapit na. Well, may solid lead na kami kung nasaan siya. Dalawang lugar, isa abroad, isa dito. So, konti panahon na lang siguro makukuha na namin. Yung pong meron kayong kaibigan si Senator Antonio Trillanes, may nakita niyo ba yung statement niya, segment? Well, hindi ko naman minamasama yun, pero sa tingin ko, kaya siya hindi binoto ng mga taga-Caloocan kasi wala siya experience sa administration, sa governance. Sabi siya sa Senate. Iba kasi yung governance diba? Kaya ng mga taga-Caloocan, nakita nila, wala pala doon, hindi kaya nito, hindi niya binoto. So that's the proof is in the pudding. Diba? Nakita talaga. Ang sabi pala niya, kung babawas-bawasan daw ninyo yung pagpe-press con, mas matututukan daw niyo yung paghahanap sa mga wanted. Hindi naman daw po ninyo nahahanap. Yun ang problema sa yung tawag dito, spectator's point of view. Diba? Kung nasa loob siya, mas nakikita niya kung ano nangyayari. Teka muna, speaking of pinaghahanap ba ninyo si Senator Bato? May humahanap sa kanya sa Senado dahil hindi siya pumapasok. Pero pinaghahanap ba siya? Wala siyang kaso wala pa naman siyang warrant of arrest. So, hindi ko alam, ang mainit talaga siya sa kanya. Si Senator Trillanes, sabi niya, ba't di namin nahanap? Ano ang actionable document namin para hanapin siya? Wala na pong warrant of arrest. Diba? Araw ikaw, Jerry, kung sabihin ka, wanted ka ng misis mo, misis mo lang yun, hindi naman criminal yun. Diba? Kaya nga Hindi ka namin nahanapin. Diba? Si Kuya Ombudsman Boying kasi ang nagsabi na may warrant of arrest ang ICC. Ang ICC Sabi niya nakita niya, pero wala pang dinadala sa amin. Formal, wala pa. Saka so, you cannot act on a document on hearsay. Yes, opo. Okay, apuntahan po natin. Totoo ba na hindi lang 1 billion yung ino-offer sa inyo para po wag silang tugisin sa flood control mess yung ibang mga involved dyan, Secretary? Opo, umabot po ng 2 billion yung 2 beses na po sinubukan sa magkaibang grupo. Isang hinihingi na wag silang tugisin at wag yung kaso na lang kung pwedeng gaangan, pwedeng available. Sabi ko, wag na sa amin. Wag na kami magkapatid. Diba? Sa abogado na lang yung gumastos, pero kung kami lang, wag na. 2 billion kung iba baka masilaw doon, 2 billion na nung una, 1 billion, ngayon 2 billion na. Ano po ito, para sa isang tao lang? Para sa 2 grupo yan. Dalawang grupo. Dalawang grupo. Contractor? Contractor. So, kung 2 grupo, hindi lang 2 tao ito, Sec? Oo. Maraming madadamay dito Pero hindi ko sabi ko, pinapadaan kasi sa kaibigan ng kaibigan Kaya kung magtatayo ka ng entrapment, wala rin mangyayari dyan hindi naman naharap yun Hindi naman talaga harap. Malamang yan, maglalaglagan pa yan Sa nakita ko listahan, mukhang makukulong naman sila kahit ano mangyari. Yaman na, makukulong sila. Hindi ba pwedeng maging state witness yan, yung mga lumalapit na yan? Hindi, sila most guilty Clue! Tao ba ito? Ano ba to? Mahaba ba apelido nito o maikli? Mga maikli lang. Parang nahuhulaan ko na. Oo nga. Nako, Secretary John Vic, kailan po yung yung donning of 4th star ni General Nartates? Ang alam ko, ang nagpasabi sa akin malapit daw pirmahan ni General Torre ang kanyang retirement. So, hintayin na natin yan. Dependent talaga ito kay General Torre, no?
Oo hintayin na lang natin. Sabi niya naman, ang nagpadating sa akin salita malapit na daw pirmahan. Opo. Basta maging conscious kayo lagi na minsan on air kayo, napapamura kayo minsan eh. Oo nga. Secretary John Vic, maraming salamat po. Magandang umaga po. Thank you, Sec. Salamat po. Maraming salamat po. Good morning.